Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Siyempre sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung bago kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, at saka subscribe. And please, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga live stream and pag-upload natin ng mga video, manonotify kayo kaagad. Ngayon, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit pilit na pinapalakas ng kampo ng mga Duterte si Sara, no? Kapag kahit alam naman nila na hindi na sila pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Dahil po sa kandamakmak na kabulastugan na kinakaharap nila ngayon, meron po dyan na International Criminal Court, andyan pa yung impeachment, andyan pa yung posibleng plunder, no, na ikakaso sa kanila. Ngayon, noong nakaraang mga linggo, lumabas po ang isang survey ng False Asia. Alam mo kung bakit? Bakit tinawag natin na False Asia? Dahil imposible to the moon, to the sun, to the stars, to the heaven, and at the same time to the earth, yung resulta ng False Asia survey. Mantakin mo, 61% si Sara Duterte, pinagkakatiwalaan na wala namang ginagawa. Nagpupunta lang doon sa dahi ng almost 1 month. Pagkatapos, magkakaroon siya ng rating na ganon. Hindi naman siya nagtatrabaho ng maayos. Ang ginagawa ay criticize sa gobyerno. Paano po natin pagkakatiwalaan ang ganyang klaseng survey? Now ngayon, lumabas po ang isang survey ng Okta Research. Okay? Ayon po sa Okta Research, na natiling mataas ang rating ng Pangulong Bongbong Marcos. So ano kaya ang sasabihin ng mga Duterte diehard supporters dito? Kasi yung trust satisfaction rating ng ating mahal na presidente na natiling mataas. Ito po ay ayon sa Okta Research. So ibig sabihin nag-uumpukan ang dalawang survey firm. Pero alam naman natin ang bias ng False Asia. Kaya nga tinaguri ang False Asia. Mantakin mo 59% si Sara Duterte when it comes to approval, pag trust rating 61, sino bang maniniwala sa kanya sangkot sa korupsyon? Na-impeach na, tumaas pa yung rating. Kasi dahil ang pinagbabasihan daw di umano na reason, ayon kay Aimee, yung pagkahuli ng tatay ni Sara Duterte. Yan daw kuno ang dahilan. Yan daw kuno ang reason. Kung bakit daw bumaba, sumadsa daw ang rating ng mahal na presidente. Pero itong trust rating and satisfaction rating ng ating mahal na presidente, ayon po sa latest Okta Research result na natiling mataas. Ito, kapanipaniwala. Hindi dahil sa ako ay pro-government, hindi dahil ako ay pro-Marcos. Pero mas kapanipaniwala ito. Dahil imposibleng bababa ang rating ng ating mahal na presidente, wala namang kinalaman ng presidente sa kaso ni Rodrigo Duterte doon sa dahig. Kung inaresto man si Rodrigo Duterte ng Interpol, it is because the ICC released warrant of arrest. At nasa tama lamang na isurrender ng gobyerno si Rodrigo Duterte dahil mayroon tayong obligasyon sa international police dahil membro po tayo. So mga kamunting tinig, kung ang basihan lang ng sinasabi ng iba na pagbaba ng trust rating ni PBBM ay ang pagkahuli kay Rodrigo Duterte, kagaguhan po yan. Dahil hindi naman po performance yung pagkahuli kay Rodrigo Duterte Dahil hindi ko na masabing na performance ng gobyerno yon dahil unang-una, hindi naman po gobyerno ang nagkaso kay Rodrigo Roa Duterte. Way back 2016, 2019, matagal na po na naghihintay ang mga biktima ng dirty war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Tapos ngayon, here comes. Dumating ang International Criminal Court warrant, inimplement ng Interpol sa tulong ng ating local authority. Santis Trinidad, yan ang magiging basihan ng pagbaba ng trust rating ng ating presidente.
yung pagkakasurrender natin kay Rodrigo Duterte sa dahig. Again, uulitin ko, kagaguhan po na determinants yan. Malayong malayo po yan sa katotohanan. Kaya kukontrahin ko yan dahil yan ay isa sa mga manipulation. So ito, kay lumabas ang Okta Research. Alangan naman kalabanin ito ng False Asia. Nanatiling mataas. So ano mga indicators? Bakit nanatiling mataas? Ayon po sa Okta Research, mga kamunting tinig, patuloy ang tiwala at ang suporta ng nakararaming mga Pilipino sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang hindi lang naman naniniwala, ang mga kampon ni Satanas, ang mga kampon ng demonyo, at ang mga propeta ng kasamaan at kadiliman. Yan lang naman ang hindi naniniwala. Kahit si Amy hindi naniniwala sa bagong Pilipinas, nagagagaga. No? At maganda to na ipamuka sa mga kampo ng mga Duterte, ito ang tunay na pulso ng taong bayan. Ito ay ang tunay na pulso ng taong bayan. Patuloy na tumataas, patuloy ang pagtitiwala at pagsusuporta ng mga nakakaraming mga Pilipino sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat, ayon po yan sa pinakahuling survey na ginawa ng Tugon ng Masa. Okay? Survey ng Okta Research. So, ayon po sa kanilang mga datos, 60% o katumbas ng 6 na bawat 10 Pilipino ang tiwala sa pamumuno ng ating mahal na presidente. Habang 59% naman ang naghahayag ng kanilang kakayasan o kasiyahan sa Administrasyong Marcos Jr. Paano hindi ka masaya? Napapanagot ang mga kriminal. Sa Marcos administration, nadala si Rodrigo Roa Duterte sa dahig. Kahit hindi nag-complain ng ating gobyerno, pero nagkaroon po ng kasagutan ang lahat ng mga katanungan ng mga biktima. At mayroon na silang partial victory sa pagkakadampot at pagkakulong sa mastermind ng state-sponsored killing sa panahon ng Duterte administration. Paano hindi magiging masaya? Dahil unang-una, tumaas ang ating bank asset from 24.9 trillion pesos last year, nagiging 29 or 26.9 trillion pesos. So dahil patuloy po na lumalago ang ekonomiya ng ating bansa. Papaano hindi masaya ang mga Pilipino? Dahil unang-una, nagkaroon po ng paghuli sa mga involved sa droga. Walang patayan. Pero bilyon-bilyong halaga ng mga ipinagbabawal na gamot ang nasawata under Marcos administration. Bumaba ang criminal rate sa panahon ng Marcos administration kumpara sa Aquino administration and Duterte administration. Paano hindi maging masaya ang 6 sa 10 mga Pilipino? Sapagkat, unang-una po dyan na reason, napasara ang illegal na mga pogo operation. Nabisto ang mga spying activity ng China. Patuloy na ipinaglalaban ng Marcos administration ang karapatan natin sa West Philippine Sea. At patuloy ang tiwala ng international community, both international leaders from the different government and business sector. At nagkaroon ng oportunidad ang ating bansa dalawin ng mga foreign investors. Paano hindi magiging masaya ang mga tao dyan? Paano hindi magiging masaya ang mga Pilipino kung mayroon tayong ganyang klaseng kagaling na presidente na gustong patalsikin ng kampo ng mga Duterte? Sinisiraan ni Sara, tinaraidor ni Amy. At hindi po nabigyan ng appreciation ng mga alinganga
ng mga social media influencers na naniniwala sa mga Duterte. So ayon po yan sa datos, batay sa datos, 60% o katumbas 6 sa 10 Pilipino ang tiwala sa pamumuno ng Pangulo. Habang 59% naman ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan sa Administrasyong Marcos. Bagamat aminado tayo na nagkaroon ng bahagyang pagbaba mula sa mga nakaraang survey, pero nananatili na mataas ang tiwala at suporta ng taong bayan ng mga Pilipino sa liderato ng ating mahal na Pangulo. Na binabato ng kasamot-saring accusation, tahimik na nagtatrabaho, tahimik na ginagampanan ang mandato na ibinigay ng milyong-milyong mga Pilipino. Sa kabila ng paninira, sa kabila ng destabilization, ng gustong iupo si Sara Duterte bilang kapalit ng ating mahal na presidente. Bigyan ko kayo again ng mga datos. Okay? So, dito po, pag tinignan natin sa Ilocos Region, 92%, sa Cordillera Region, 87%, at sa Cagayan Valley, 83%. Isinagawa ang naturang survey mula April 2 hanggang April 5. Yan ay ang totoong survey. Hindi yung false Asia. Bagay ang kasinungalingan. Sino nagbayad? Alam mo, sa totoo lang, hindi na natin sana patulan itong mga ganitong klase, mga paninira ng kampo ng mga Duterte, ni Sara o ni Amy. Ngayon, nag-iingay na naman si Amy ngayon. Pero ang Pangulo patuloy lamang po na gumagawa ng kanyang tungkulin. Iniisip niyang kapakanan ng bayang ito, iniisip niyang kapakanan ng sambayanan. Hindi magkakaroon po ng, dapat kung walang tiwala ang taong bayan, dapat consistent ang lahat ng mga survey firm. Kung walang tiwala at suporta ang taong bayan sa Marcos administration, dapat consistent. Okay? Ang resulta ng mga survey. Maliit man o malaki ng mga survey firm. Pero ito lumalabas, ayon po sa tugon ng masa ng Okta Research, 60% ang mga naniniwala o tiwala pa rin sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. 6 out of 10. Si PBB, paano hindi siya pagkakatiwalaan? Paano hindi siya suportahan? Wala siyang inaway. Wala siyang sinira. Kaya yung false Asia, sinasabi, tumaas ang rating ni Sara Duterte dyan, 61%. Ano ang performance ni Sara para i-justify ninyo? How did you able to gather your data or your datos? Paliwanag nyo sa tao, huwag nyong lukuhin ang mga taong bayan. Huwag nyong gaguhin. Huwag nyong gaguhin ang taong bayan. Mahiya kayo sa sarili ninyo kasi kapag hindi totoo yung mga ipinaglalabas ninyo ng mga forecast na yan, ay magiging bahagi kayo ng pagkakawatak-watak at pagkakasira ng ating gobyerno. Hindi lang sa gusto nyo lang kumuha ng pera, gusto nyo lang makalikom ng mga nagpa-komisyon sa survey na yan. Kahit alam ninyong hindi totoo, sasabihin ninyo sa tao. Hindi kayo bahagi ng what we call this nation building. Kayo ang mga isa sa mga anay at mga may utak talangka kasama ni Sara Duterte at saka ni Amy. Mga may mga anay na ginangat-ngat ang foundation ng ating pagkakaisa, ang gobyerno para matumba si PBBM. Si Sara naman utak talangka. Hindi nyo lagi kaya. Hindi nyo kaya paniwalain ang taong bayan sa kasinungalingan ninyo. Kaya patuloy pa rin ang suporta ng taong bayan, ng mga nakakarami. Hindi lang nakakarami talaga, majority, patuloy na nagtitiwala sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. And syempre, patuloy na nagiging masaya, kontento sila. Kasi ang Pangulo, mayroon pong performance. Ayan, katulad niyan.
ang hinihingi ng mga Duterte diehard supporters na 20 pesos na bigas, ginulantang ang buong bayan. Magsisimula na po sa Visayas. At talagang nakita ko ang sarap ng kain ng ating mga opisyal dahil ang quality po ng bigas na ibebenta under sa program na yan na 20 pesos per kilo, quality ng 30 pesos na bigas or 33 pesos na bigas per kilo sa merkado. Ayun, nagiging matatag pa rin ang ating depensa sa West Philippine Sea. Hindi pa rin bumitaw ang ating mahal na presidente dyan. Maraming napakulong na mga illegal activities. Iniimbestigahan ang mga rice smuggling. Ang dami-dami pong mga faktor na naging dahilan kung bakit ibigay ng taong bayan ang tiwala at suporta sa pamumuno ni PBBM. Dahil hindi po nila pwedeng ipagkatiwala. Ako hindi ko kayang ipagkatiwala kay Sara Duterte ang Pilipinas. Dahil lalo pong gagaguhin ng mga Duterte at Duterte alay ang sambayanang Pilipino. So bahala kayo dyan kung maniwala kayo at sa hindi, pero nagiging masaya kami sa resulta ng isang survey na batay po sa research. Hindi survey na dinampot-dampot lang kung sino yung mga respondents ninyo dyan. Ngayon, kung naniniwala kayo sa survey ng False Asia, ay pues alam ko sasakit ang loob ninyo dito sa resulta ng Tugon ng Masa survey ng Okta Research. Bahala kayo kung naniniwala kayo dyan sa False Asia, pero ito po ay magiging sampal sa inyo, mga Duterte supporter. Lalong-lalo na ikaw, Sara Duterte. Lalong-lalo na ikaw, Amy. Kahit ano pang pakipag-alyansa mo sa mga Duterte, hinding-hindi ka paniniwalaan ng tao. Kaya alam mo kung ano nangyari sa iyo, bagsak ka ngayon, hindi ka nakakapasok sa top 12 dahil sa inyong mga pinaggagawa. Na kung tutuusin, dapat bahagi kayo ng nation building. Pero ang ginagawa ninyo, isa sa mga nagmamanipula sa utak ng mga Pilipino na parang inapi, pinopolitically motivated daw itong mga Duterte na to. Itong mga hayop na ito, Amy, tandaan mo, sila ang gumawa ng kasalanan nila sa taong bayan. Wala pong kinalaman ng kapatid mo, ini-implement lang ng Marcos administration kung ano po ang naaayon sa international law at kung ano po ang ating international obligations. So wag magminango, wag magtinanga. So wag kang mag-alala, PBBM, nandito kami na hindi mga bayaran. Nagsasakripisyo kami para ipaalam namin sa taong bayan na mali ang pagtingin nila sa iyo. Kaya ito ang aming commitment, lalo na po ang itong channel na ito. I highly dedicate this channel in order for the Filipino people realize that all destabilization effort against you will not be successful dahil nandito kami na mga Pilipinong nagmamahal at sumusuporta and satisfied kami sa iyong liderato, sa iyong pamumuno na walang pinipili na pagserbisyuhan, pro-government man or anti-government man. Because you are not only a politician for us, but you are a statesman, a visionary man that want Philippines great again. Thank you very much, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko, hindi niyo matanggap mga DDS ang resulta ng ito. It's up to you. Okay? Kasi wala naman kayong pinaniniwala ang tama. Kasi pag tama, minamali ninyo. At yung mga mali ninyo, lalo ninyong minamali. Okay? So again, maraming salamat po sa inyo. Congratulations sa ating mahal na presidente. Again, gusto ko lamang pong ulitin, 60% or katumbas, ayon po sa datos yan ng Tugon ng Masa, okay, ng Okta Research, ayon po sa datos, 60%, okay, o katumbas sa 6 out of 10 na mga Pilipino ang tiwala sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Habang ang 59% naman, yung mga nagpapahayag na masayang-masaya sila. Nagpahayag sila ng kanilang kasiyahan. Siyempre, pag masaya sila, contented sila.
sa Administrasyong Marcos. At walang chance na magsuporta sila kay Sara na walang iba kundi ang manggulo, mangbastos, magmanipula, okay, at magpakalat ng kademonyuhan sa ating bayan. Okay? So kung bago kayo dito sa akin channel, ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino nagsasabing, tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas na hindi pinapaniwalaan ng alinganga nga Aimee sa paghimod puwet sa mga Duterte. Yan ba siguro ang kabayaran ng pag-endorse sa kanya ni Sara Duterte? Ang guluhin ang gobyerno, mamamasamain ang gobyerno ng kanyang kapatid dahil hindi niya matanggap na bagsak na ang mga Duterte. Hindi sa pinopolitika, kundi dahil sa kasalanan nila sa taong bayan.